Mga kabayan, bukas na isasagawa, January 13, ang inaabangang malawakang rally ng isang malaking religious group na Iglesia ni Cristo o INC. At ito ay naasahang dadaluhan ng mahigit 1 milyong membro ng INC na gaganapin sa Luneta Grandstand dyan po sa Maynila. Maliban dyan, ayon sa impormasyon, magsasanib pwersa na rin ang isa pang religious group na pinamumunuan ng kontrobersyal na pastor na si Apollo Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Si Apollo Kibuloy at ang kanyang grupo na KOJC ay may milyon-milyon ding miyembro at isa sa mga supporters at matalik na kaibigan ng mga Duterte. Dahil dito puspusa na ang paghahanda sa Quezon City, Maynila at iba pang mga kalapit na lungsod kung saan ay inaasahan ang pagdagsa ng milyon-milyong tao na sumusuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wag nang ituloy ang impeachment o pagpatalsik sa pwesto dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa malawakang rally na isasagawa bukas, tila natataranta na ang ilang grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay BP Sara kung saan ay hanggang sa ngayon ay nakatingga pa rin dyan sa Kamara. Ayon sa isang retired general na si General Macanas, mahalaga ang layunin ng isasagawang rally kung saan ay kapayapaan para sa bansa at sa kabuhayan ng bawat Pilipino ang kanilang ipinaglalaban, partikular ang hindi pagkakawatak-watak ng dalawang kampo sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara. Natataranta na po ang mga nagsusulong sa impeachment ni VP Sara. Pag hindi matuloy ang impeachment, it means kapayapaan. Hindi magkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. Pag natuloy ang impeachment, nako, magkakaroon ng political instability ang ating bansa. At kung may political instability, anong mangyayari sa investment? Importante yan eh. Tayo po ang may pinakamababang foreign direct investments dito sa ASEAN, itong original founding members. Samantalang naglabas naman ng pahayag at tila pagkabahala ang pamunuan ng Kongreso na isa sa mga nagsusulong ng impeachment laban dito kay BP Sara. Ayon kay Reginald S. Velasco, Secretary General of House of Representatives, aabangan na lang nila kung ano ang magiging kahinatnan ng gagawing rally ng dalawang grupo kung saan itinaon ito bukas, January 13, kasabay ng pagbubukas ng sesyon ng Kamara. So, ako naman, wait and see. We'll see kung ano yung lalabas dito sa rally na to, whether it's political or non-political. So, we'll have to wait until Monday kung ano talaga yung mangyayari. Wala tayong karapatan to make any judgment at this time na kung ano yung purpose talaga nun until we see the actual event. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa gagawing rally o protesta ng INC at KOJC para walang mangyari o hindi na ituloy ang impeachment laban dito kay BP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, wait and see naman ng isang House official sa kahihinatnan ng rally, lalo na at nakasabay din ito sa resumption ng sesyon ng Kongreso. Sa Lunes, January 30 na rin, ang balik sesyon ng Kamara pagkatapos ng December holiday break. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakaantabay ito sa hakbang ng religious organization. So, ako naman, wait and see. We'll see kung ano yung lalabas dito sa rally na to, whether it's political or non-political. So, we'll have to wait until Monday kung ano talaga yung mangyayari. Wala tayong karapatan to make any judgment at this time na kung ano yung purpose talaga nun until we see the actual event. Dagdag pa nito, nirerespeto ng House members ang karapatan ng anumang grupo sa kalayaan sa pananalita.
Suspendido ang face-to-face classes sa public daycare hanggang senior high school, gayon din sa alternative learning system sa Quezon City sa Lunes, January 13, 2025. Ito ay dahil sa isasagawang National Rally for Peace ng isang religious organization. Magpapatuloy naman ang pag-aaral sa lahat ng pampublikong paaralan sa pamamagitan ng alternative delivery mode. Wala ring pasok sa mga opisina ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon, liban sa health services, disaster preparedness at response, law and order at iba pang essential services. Nasa diskresyon naman ng private schools at private companies kung magsususpindi ang mga ito ng kanilang pasok. Bukod sa Quezon City, idineklara rin ng Malacanang na walang pasok sa mga klase at government offices sa mga lungsod ng Pasay at Manila. Sa bisa ito ng Memorandum Circular No. 76. Good news po itong pag-usapan natin para sa mga nagmamahal sa kapayapaan, nagmamahal sa pagkakaisa, nagmamahal sa mga Duterte, lalo na kay BP Inday Sara. Okay. Ito, may post si E.B. Hugalbot 35 minutes ago. Sabi lang niya, ahem. Ano yung ahem? Isinare niya ang post ni Admar Villando. Si Admar po, isa sa mga host o anchorman ng SMNI. Di ba, Admar? Sabi ni Admar, KOJC, full support sa January 13 National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Wow! Marami po ang nag-aabang. Marami ang nagtatanong tungkol nito na bakit Iglesia ni Cristo lang ang mag-rally? Nasaan ang KOJC? Kasi nung una, yung maisog rallies, KOJC ang nangunguna. Iba't ibang panig ng mundo, nandyan ang KOJC. Kaya lang, nung nangyari yung SEEDS, KOJC SEEDS, 16 days ba yun, nagdesisyon ang leadership ng KOJC na laylo lang muna sila, wag na lang muna magsama-sama sa mga rallies. So, ito nakakatuwa dahil nagdesisyon na ang leadership ng KOJC na all-out support sila sa January 13 na ano. So, kaya pala sa namrong problema ang Davao City. Pag-apply ng permit ng INC leadership sa Davao LGU, 500,000 ang estimated na INC members ang sasama sa, I think, Rizal Park. Nag-request ang Davao City LGU kung pwedeng bawasan nila yung participants maging 300,000 lang dahil sobrang dami ang 500,000. INC pa lang yun paano ngayon? Kasi ang headquarters o ang pamunuan ng KOJC nasa Davao. Kung sasali sila sa January 13, yung 300,000 na usapan, baka hindi yun, hindi mo na mapipigilan okay, granting. Ang INC ilimit nila sa 300,000 ang members nila. Dadagdagan pa ng KOJC. Dadagdagan pa ng iba't ibang sektor o iba't ibang individuals na gustong kasi open rally na ito. Baka abot sobra 500,000 ang mag-attend dyan pa lang sa Davao City. Kaya ito pa lang, natataranta na po ang mga nagsusulong sa impeachment ni VP Sara. O ano yung pag-aamin ni Congresswoman Castro? I think press conference nila kahapon or the other day. Inamin ni kagalang-galang Franz Castro na
6 na kongresista pa lang ang pumirma sa resolution endorsing the impeachment of VP Sara papuntang Senado. O, sino yung 6 na yon? Mabibilang mo lang, yung 3 Makabayan Black, Castro, Brosas, Manuel. And then yung Akbayan, kalimutan ko na yung apelyido ng Akbayan kongresista. Tapos yung nag-endorse ng pangatlong complaint, Bordado ba yun? So, sila lang. Yung first 3 impeachment complaint, sila lang. Tapos yung bali-balita na may 4th impeachment complaint na galing daw sa majority black, nagsalita ang Young Guns. Ito yung mga maingay, ito yung mga very active. Nagsabi ang Young Guns na hindi sila yun. So, marami na ang dumidistansya sa impeachment complaint na ito. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco na nag-iisip daw ng malalim ang mga kongresista bago pipirma doon sa resolution dahil baka daw maapektuhan ang kanilang mga re-election bid. Biruin mo yan, sa lahat ng munisipyo, lahat ng syudad sa Pilipinas, including abroad, merong members ng iglesia, meron ding KOJC na ang mga ito, black voting ang mga ito eh. Similar ang kanila, may pagkakaisa. So, yung dalawang grupo na yan, nagsama, susuporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. O, kongresista ka ngayon sa isang syudad, sample, Butuan City, maraming iglesia dyan, basta saan ang syudad, nandyan, KOGC, Kung ilan ang members ng iglesia o KOGC sa syudad na yan, mawawala na boto mo. Nako, kung ako ang kongresista, talagang mag-iisip ako. Kaya ito, ang daming natutuwa. Okay? Ang dami ring natataranta. Sino yung mga natutuwa? Yung gusto ng kapayapaan. Kasi, pag hindi matuloy ang impeachment, it means kapayapaan. Hindi magkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. Pag natuloy ang impeachment, nako, magkakaroon ng political instability ang ating bansa. At kung may political instability, anong mangyayari sa investment? Importante yan eh. Tayo po ang may pinakamababang foreign direct investments dito sa ASEAN, itong original founding members. Nangunguna Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Nauungusan tayo. Tayo ang may pinakamababa sa mga namumuhunan. Panoorin muna natin ito. Pasok. Sabi sa inyo may topic ako eh. Mahigit 1 milyong taga-Iglesia ni Cristo ang inaasahang dadagsa sa peace rally laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Asahan na raw ang matinding traffic dahil ilang kalsada ang isasara sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kasado na ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Lunes. Nasa 1 milyong miyembro ng INC ang inaasahang dadalo sa rally mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya ngayon pa lang, pinaplano na ng LGU ng Maynila at ng MMDA kung saan papapwestuhin ang libu-libong sasakyang daragsa sa Lunes. Halos 20 designated parking areas ang itatalaga ng MMDA. Papayagan ng INC members na mag-park ng sasakyan sa isang lane ng ilang kalye sa Maynila. Pero kung may sasakyan na hahambalang sa daan, hindi raw mangingimi ang MMDA na isyuhan sila ng violation tickets o ipahatak ang mga sasakyan. Dapat isang lane lang ang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong karsada. Dahil kung magkaroon po ng emergency, kailangan po may dadaanan ang mga emergency vehicle. Dahil sa dami ng inaasahang tao, may mga isasara ring kalye. Kabilang ang Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard. Grabe no, ang daming isasarang karsada. Hindi kaya nila ginawa ito para
wag talaga makapasok yung mga tao din. Mahihirapan din eh. Di ba ho? Although, part ng, ang dahilan nila, part ng pag-aayos nila yan eh. Di ba? Part ng pag-aayos nila. Pero sa akin, wag dapat tayo magpapapigil mga kababayan. Di ba? Wag tayong magpapapigil na pumunta ho dyan kahit ho ganyan ho kadami ang isasarang mga karsada. TM Calao, Bonifacio Drive, P. Burgos at Maria Orosa. Magpapakalat naman ng mga tent at portalet ang MMDA para sa mga dadalo sa rally. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, pagtutuunan naman ng emergency response at peace and order sa rally para makameno sa traffic. Sinuspinde na rin ng Malacanang ang pasok sa klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Maynila at Pasay sa Lunes. Sa Cebu City naman, wala pang anunsyo kung isususpinde ang pasok o kung may isasarang kalye. Pero ayon sa organizer ng peace rally doon, tinatayang aabot sa 300,000 ang sasama sa rally nila. Tiniyak naman ng Philippine National Police na hindi maaapektuhan ng peace rally ang mga nakaschedule na programa ng sinulog. Ang peace rally na yan ng iglesia ay bilang pagsuporta raw nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ng pahayag nitong sayang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City, may daan-daang libong INC members din na may Grabe yung news, ano? Parang talagang idinidiin nila, isuporta daw ito kay Marcos. Sa pagsabi na wag i-impeach si BP Sara Duterte. Pero alam naman natin ang katotohanan, di ba, mga kababayan, di ba? Alam naman po natin na kaya po yan ginawa, dahil ayaw po nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Whether sinabi ng Pangulo yan o hindi sinabi, ayaw nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Yun eh. Huwag na nating balubalotutin ng katotohanan ng media. Ito kasi media, mga media noche talaga. isa sa peace rally. Nakatakdang isara bukas hanggang sa Lunes ang ilang kalsada sa Davao City para Salamat po sa mga nagko-congratulate. Kanina po nagsayawan na po tayo. Kaya thank you very much po. daan sa ikaraos na programa. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. Ayan. Tapos ito. Tingnan nyo itong statement na to ha. Ito yung kasabay ho ito na lumabas. Kaya magugulat ka talaga eh. Kasi parang praning na talaga kayo, no? Praning na kayo sa gagawin ng iglesia. Hindi kasi siguro nabalitaan nila na maraming grupo. Meron nga akong isang malaking grupo pa. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yun ha. Kasi tinanong ko nung isang araw, wag mo na lang sabihin. Pero ano dyan, suporta ang buong natin yung grupo. Para wag mo na lang sabihin. O di wag! Pero susuporta ang buong Kaya hindi lamang po INC yan. Hindi lamang po INC ang susuporta sa 13. Abangan nyo na lang. Hindi sila magkukulay violet. Pero susuporta sila. Kaya mantakin mo, sobrang dami yan. Sobra talagang dami yan. No? Magandang gabi, Pilipinas. Kung mahal detalye ho sa pangin ang kanilang karapatang bumoto upang makapili ng mga karapat-dapat na mga halal na opisyal sa darating na midterm election. Hana, ba't ka nanonood? Walang panuuran? Hindi ko na nga chinismis eh. Nag-comment ka pa. Si Ma'am Hana, oh. Wala ako sinabi. Hindi ko nga sinabi. Bakit ka namang nag-comment? Nabasa ko patuloy. Ay, thank you very much po, madam. Ngayong taong kasalukuyan. At ayon po sa AFP, ito ang solusyon sa mga isyong panlipunan at hindi ang kudeta o military junta. Kasabay nito, pinaigting na rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang kanilang intelligence operations. Kasama na ang gagawing background checking sa mga kakandidato. Si Mark... Sabi mo kasi violet. Bakit? Violet. Gay lingua yun eh. Di nyo alam yun. Pag blue, violet, pag pink, ganun. Wala namang politika doon. Congrats, Banat Bay. Salamat po. Thank you very much. Gabriel sa balita. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi kudeta o military junta ang solusyon sa mga isyong panlipunan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, ngayong nalalapit na ang eleksyon, dapat na gamitin
Eto may pagka-weird dito sa balita na to eh. O sa statement ni Browner, bigla-bigla siyang maglalabas na hindi kudetang solusyon. Pansinin ninyo to pansinin ninyo. Kasi kung wala namang usapan, kung wala namang bulong-bulungan na nangyayari sa loob ng Armed Forces of the Philippines, di sana wala nang ganyang statement. Bakit nagbigay ng statement si Browner na hindi kudeta ang solusyon? Tapos ito'y before January 13 pa. Kasi meron nagsabi sa akin, nagsabi lang naman, may nagkikwento lang naman sa akin. Sabi sa akin, Banat Bay, alam mo ba na merong bulong-bulungan na nangyayari? Sabi ko, ano ba yung bulong-bulungan? Sismisa na naman yan. Ano ba ang bulong-bulungan? Hindi, basta meron talagang bulong-bulungan na nangyayari sa loob ng uniform personnel. Sabi ko, anong uniforme ba yan? Baka naman pang basketball team lang yan. Hindi, basta meron talagang bulong-bulungan na nangyayari. Talagang hindi na satisfied itong mga retired. And when they say retired, sila lang yung nagsasalita kasi sila lang yung maaring magsalita. Pero yung buong sentimento ng buong uniform personnel daw ay naandoon sa mga retired generals. Sabi ko, totoo ba? Kasi alam nyo ako, hindi po kasi ako yung hindi po ako yung tipo ng tao na gullible. As in, hindi ho talaga ako ganun. Ako ay na-orient ng mga libro, ng buhay, na lahat ng bagay kikwestyunin mo. So kini-question ko kahit ba gusto ko na yung mga nadidinig ko, kini-question ko kaagad. Sabi ko, totoo kaya yan? Baka naman malabo yan. Kahit yung kausap ko ay may tiwala ako. PH update, isa pa to. Ano din to Kuha rin ng video ito Pero maraming salamat PH update ang dami mong update. Na video ko na. Okay lang yan. Sa mga kumukuha ng video natin, lagi ko naman sinasabi, para kumalat ang katotohanan, it doesn't matter whether sa akin mapunta ang views o sa inyo mapunta ang views. Kasi hindi naman importante mahalaga sa akin na mabuhay. Pero kung kukita kayo, gamitin nyo yung video, walang problema. Walang problema sa akin yan. Hindi ko po kayo i-copyright, okay? Yan, itaga nyo na yan. Hindi ko ugaling mag-copyright dahil kumuha kayo ng video ko. Huwag nyo nang papangitin yung video ko, Hirap na hirap na nga ako mag-adjust ng filter, tas pangapangitin nyo pa. Pag pinapangit nyo, kaka-copyright nyo kayo. Yeah, biro lang. Anyway, eto na nga. So, meron nga ako narinig na bulong-bulungan. Hindi ako naniniwala. Until napanood ko ito. Kasi, out of nowhere, kung wala namang bulong-bulungan, bakit ka bilang AFP chief magsasalita ng ganito? Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi ako ayoko nga maniwala Kasi alam mo naman, meron nagsalta, sabi daw ni ganito, may mangyayari, may maganito, meron ng mga galit na mga opisyal, may mga ganyan. Hindi, ayoko na lang magsalita kung sino yon. Ngayon, ayoko maniwala. Kasi nga, ako yung hindi masyadong naniniwala sa chismisan. Gusto ko talagang makita bago mapaniwalaan. Tapos biglang nagsalita si Browner ng ganito, napanood ko. Sabi ko, pambihirang buhay ito. So kino-confirm niya na meron talagang bulungan na nangyayari. Panoorin pa natin. Taong bayan, ang karapatan nilang bumoto para itama ang mga nakikita nilang mali sa gobyerno. Kasi nga po maraming nagko-complain ngayon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na... So ayan, talagang literal niya na sinasabi, marami po nagre-reklamo, marami nagko-complain. Marami pong problema sa ating bayan. Bukas sa bukas, wala ka na. Sabihin sa'yo ni nung boss nilang mataba. Sino yon? Bahala kayo kung sino yon. Yung boss nilang mataba, bakit yung Browner na yan nagsasalita ng ganyan? Bukas wala na yan. Demanda niyo yan. Yeah? Solusyon ay magkaroon ng military kudeta or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Kita nyo,
Bakit siya nagsasalita ng hindi po solusyon ang military junta o kudeta? Pinararating niya yan sa mga nasa baba. Kasi siyempre hindi mo naman mahatid yung balita ng mabilisan kung hindi mo gagawin in public. Di ba? So ginawa niya in public na hindi solusyon yan. So ibig sabihin, meron talagang usapang nagaganap. Yun lang naman ang sinasabi ko. Okay? But again, ako naniniwala pa rin ako na hindi dapat magkaroon ng marahas o madugong revolusyon o rebellion. Ako, I totally disagree with rebellion. Parang awa nyo na, hindi natin kayang magkaroon ng rebellion sa Pilipinas.